Nasa Sulusina ang Bagyong Tino at bahagyang hihina bago ang ika-6 na landfall nito sa Hilagang Palawan mamayang madaling araw. Kung babalikan natin ang unang dinaanan ng mata ng typhoon, nauna ang Silago, Southern Leyte, kaninang madaling araw bandang 12 o'clock. At sumunod dito ang Bourbon City, Cebu ng 5 ng madaling araw. Kanina din sa Sagay, Negros Occidental, pagsapit ng 6:40 at sa San Lorenzo City, Guimaras ng 11 o'clock kaninang umaga. At huli ay ang Iloilo City ng 12 ng hapon. Binibay nito ang Panay Island, kasama na rin ang Antique. Sa ngayon, huling namataan nga ito sa Sulusi at may taglay ito ng hangin umaabot sa 130 kilometers per hour at pabugso ng hangin umaabot sa 180 kilometers per hour, malapit yan sa gitna. Gumagalaw ito sa mabagal na 15 kilometers per hour sa mabagal na pa-northwest patungo nga dito sa Hilaga ng Palawan. Base sa inilabas na heavy rainfall forecast ng Pag-asa, magpapatuloy po ang pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Kabilang nga po dyan ang southern section ng Negros Island, baging ang malaking bahagi ng Palawan at Cuyo at Calamian Group of Islands. Ibig sabihin po, aabot sa 200 mm of rainfall ang ibubuhos nito sa loob ng 24 oras simula kaninang hapon hanggang bukas ng hapon. Maging alerto po muli sa flash flood at landslide, particular nga sa mga areas ng Negros Island at Palawan. Samantala, ibinaba naman ang wind signal number 4 sa ilang mga probinsya. Under signal number 4 na lamang ang Calamian and Cuyo Islands. Ang lead time ng signal number 4 ay in 12 hours posibleng makaranas ng pagbugso-bugso ng hangin na abot sa 18 or 180 kilometers per hour. Signal number 3 naman sa mga sumusunod na lugar. Kabilang po dyan ang nalalabing bahagi ng Antique, Caluya Islands at ilang parte ng Iloilo, Negros Occidental at Negros Oriental, maging ang mainland section ng Palawan. Signal number 2 naman sa mga sumusunod na lugar. Kabilang dyan ang Masbate at Mindoro provinces. Kasama na rin ang Romblon at ang Palawan, maging ang Calayan or Calayancillo Islands. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Southern Luzon at Visayas, signal number 1 naman ito. Samantala, mag-ingat po ang mga nakatira sa coastal areas base sa storm surge warning, posibleng makaranas ng daluyong na aabot sa 2 hanggang 3 metro sa Antique, Aklan, Mindoro provinces at Palawan. Hindi rin ligtas pumalaot sa mga seaboards ng eastern at southern section ng Luzon, Palawan, Visayas at eastern Mindanao. Ang mga alon posibleng umabot sa 3 hanggang 6 na metro. Malakas pa rin ang epekto ng hanging amihan sa Cagayan Valley, Cordillera Region, maging dito rin sa Ilocos Provinces, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, kasama na rin ang Mimaropa at Bicol Region. Babala naman ng Pag-asa, merong kasunod na potensyal na super typhoon na papasok nga ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Biyernes o sa Sabado ng umaga. Ito ang magiging ika-21 na bagyo na papasok sa PAR at tatawagin itong Bagyong Uwan. Sa initial forecast ito, tatahakin ng Northern Luzon. Nasa layo pa ito na 1,900 hilagang kanluran ng Mindanao at gumagalaw yan sa mabagal na 20 kilometers per hour pa kanluran. Stay safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.